Magandi, kaibigan ko, halika. Ipikit mo na ang iyong mga mata at damhin ang katahimikan ng gabi. Huminga ka ng malalim. Isa pa. At pakawalan ng lahat ng bigat sa iyong dibdib. Dadalhin kita ngayong gabi sa isang munting baryo sa paanan ng bundok, kung saan ang pinakamalaking hiwaga ay hindi nakakatakot, kundi nagbibigay kalinga. Ito ay tungkol sa isang matandang lalaki na ang mga yapak ay hindi naririnig. Ngunit ang kanyang kabutihan ay nagiiwan ng marka sa bawat bubong na kanyang ginagawang kanilungan. Hayaan mong ang kwentong ito ang dahan-dahang maghatid sa iyo sa mahimbing na pagkakatulog. Sa paanan ng arayat, kung saan ang bundok ay isang higanting natutulog na nakatanod sa kalangitan. Naroon ang isang maliit na baryo na kung hindi ito isang lugar na mahanap mo sa mapa. Isa itong lihim na ibinubulong lamang ng hangin. Isang dakot ng mga bahay na gawa sa pawid at tiyerno na tila mga kabuting sinabog sa lunti ang damuhan. Ang buhay dito ay payak, sinusukat sa pagitan ng pag-ani ng palay, at sa pagdating ng habagat isang paulit-ulit na sayaw sa pagitan ng biyaya at pagsubok. At sa bawat pag-ikot ng panahon, sa bawat pagbuhos ng ulan, may isang misteryong bumabalot sa kalumpit. Isang hiwagang kasing tahimik ng paglubog ng araw sa likod ng arayat. Walang nakakaalam kung saan siya nakatira. Walang nakakaalam ng kanyang tunay na pangalan. Para sa mga taga-kalumpit, siya lang si Mang Taho. Ang matandang payat na may balat na pinatigas ng araw, at mga matang malalim na tila naglalaman ng lahat ng kwento ng ulan. Araw-araw, bago pa man tumilok ang mga tanda, maririnig na ang kanyang tinig, isang malambing at bahagyang paus na sigaw na gumigising sa diwa ng baryo. Tao o tao pa, mainit pa. Tao o Dala-dala niya ang dalawang baldi na yari sa lata. Nakasabit sa isang kawayang pamatok sa kanyang mga balikat. Come on, Patay pa baby. siyang Send kiss naglalakad sa mga me. mabuntik na daan. Suot ang kanyang Send kasing kiss me and inbox me. at may mga tabi na kasing dami ng taon sa kanyang mukha. Sa kanyang ulo, isang lumang salakot na yari sa nipa. Ang tanging pananggan niya sa tindi ng sikat ng araw at sa biglaang pag-ampon. Ngunit hindi ang kanyang pagtitinda ng taho ang nag-iwan ng marka sa puso ng kalumpit. May isa pa siyang katauhan. Isang lihim na pagkakakilanlan na lumalabas lamang kapag ang langit pumuos ang habagat, kapag ang hangin ay nagsisimulang umawit ng malungkot na himig, at ang mga ulap ay nagiging kulay abo. Nagsisimula ang kababalaghan, ang mga bubong na may butas, ang mga yerong may kalawang na pinagtataguan ng mga tulog, ang mga siwang sa pawid na nagiging maliliit na talon sa tuwing ulan. Lahat ng iyon, sa isang iglap, ay naglalaho. Pagkising ng mga tao kinaumagahan, tuyo ang kanilang mga sahig, tahimik ang kanilang mga tulog, at sa kanilang mga bubungan, may mga bagong piraso ng yero na maingat na ipinako, mga dahon ng sasad na mahusay na inilala, pati kaya'y isang piraso ng alkitran na maingat na ipinantapal sa mga siwang. Walang nakakaalam kung sino ang gumagawa. Walang humihingi ng kabayaran. Walang nag-iiwan na bakas. Maliban sa katahimikan at tuyong kanlungan, ang tanging naririnig sa umaga ay ang pamilyar na sigaw. Taho. Unang napansin ni Aling Clara ang hiwaga. Si Aling Clara, ang may-ari ng nag-iisang sari-sari store sa baryo, ay isang babaeng ang boses ay kasing lakas ng kulog at ang puso ay kasing lawak ng bukirin. Habang nag-aayos siya ng kanyang mga palindang suka at toyo, nang tingala siya sa kanyang bubong, ay nako naman. Pare, reklamo niya sa kanyang kumparing si Mang Lito na bumibili ng sigarilyo. Ano ito? Walang laki. Mami, rescue. Oo, kapuba. Guys, kahit nga. Mo? So sarap. Guys, piki to ah. Grabe na ang butas. Parang may sarili na akong talon sa loob ng bahay kapag umulan. Tiyak na basang-basa na naman